Huh? Tignan niyo ako. Sister Ruth. Nakilala mo si Sister, si Brother Jerry? Sister Ruth? Sister Malu. Ano yan, Patangas. Kilala ko po siya. Kilala mo? Apo. Good morning po. Yan. Hindi ko nakilala. Malu. Sister Malu, kapatid po ni Christy. Christy Katama. Kilala niyo po yun. Kailangan mo ng magandang salamin. Kay Jer? Ay, ang labo na naman ako at may salamin eh. Hindi na ako makabasa, kala mo. Dahil ang liliit na. Si Brother Tony, kilala mo. Tagagapo rin to. Tony? Malyari. Ay, wala na akong naalala. Ha? Panahon namin yan. Matanda na. Wala na. Brother Jeff Felipe. Kilala ka niya. Hindi niya ako kilala. Hindi ka kilala pero kilala mo siya. Hindi ko pa rin siya nakikita. Hindi na 29 years old na tayo umalis sa Pilipinas. Ay, hindi ka pa pinapanganak noon. 77 na ako. Opo. Eh, ang barkado namin sila, si Brother Dor. No. Yung barkado natin. Yung kapatid natin. Yung namatay. Sino? Yung kapatid yung namatay. Sa New York. Si pangalan to, Samson. Hindi, isa pa. Si Samson, si Popoy. Si Popoy po. Bunso. Bunso yun. Si Samson, di ba? Si Samson, ano na rin yun? Si Samson yung mga kaedad namin, 65 na kami. Si Samson ang namin, barkada noon, si Samson. Ako, barkado ko si Popoy. Matay na yung mga yun. 77 na po kayo? Oo. Wala sa itsura. Talagang wala. Kasi aktibo kayo sa spiritual pag aktibo. Oo. Ang hirap dito. Ano ba maintenance mo kay Jerry? Ano maintenance mo? Ano ba sikreto mo? Ang sakit ko, diabetes. Lahat naman ng tao may diabetes Oo. Ang aking gamot araw-araw, ayan. No? Itong letas. Araw-araw. Linggo-linggo, 1,000. Si Jerry Felipe Carons. Yes. Pwede na? Pwede na, Brad. Hindi, mabagin. Start na. Okay. Magandang umaga sa mga nasa Pilipinas. Magandang hapon, gabi, diyan, sa Amerika, USA. Si Brother Jerry ngayon ang inyong mapapakinggan. At ang topic natin, 30 minutes daw ako magsasalita. Yung kaya 30 minutes, kakasya yun. Hindi, pag lumampas ka, kay Jerry, okay lang. Ganun lang yun. Ang doon kasi pag yung may mga question and answer, dadagdagan na lang natin ng time. Mga special occasion, medyo pwede tayo mag-extend. Okay. Pero sa tingin ko, suggestion natin kahit ilang oras kasi bihira nating first time nating nakita si Brother Jerry after many years. Ay bigyan niya ng mahabang oras upang maibahagi niya ang mga 7 years old. Hanggang ngayon, nasa pananampalataya pa rin sa iglesia ng ating Panginoon. Amen. Amen. Sige. Okay. Jerry, your time. Hindi rin naman ako pwede magsalita ng 1 hour. Kasi hindi na kaya. Mamampalat at hindi na makasasalita. Kaya tama lang yung 30 minutes, 35, ganun. Pero yung hapon doon, hindi ko na kaya. Okay? Sa ano lang tatagal si kay Jerry sa mga Q&A, ganun lang yun di ba? Sa mga question and answer. Yun. Ang ating lesson, ang tatalakayin ko ay yung tinalakay ko kahapon sa aming church sa Mandaluyong. Okay. Yung The Destiny of Christianity. Kasi maraming hindi nakakalam yan.
Kanya-kanya, ika nga sila. Mga ministro natin ay gano'n. Kanya-kanya. Kanya-kanyang angkin. Kanya-kanyang ika nga pagkasabing kami ang tama. Walang alam sa history na sa Biblia at history. Ika nga na secular. Simulan natin nang matayo, ika nga ang pananampalataya na iniwan ng ating Panginoong Jesucristo sa Jerusalem. Yun ang kauna-unahan. No? At yun ay lalaganap mula Jerusalem hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa kasama ang Pilipinas noon. Ngayon, hindi diretso yan. Naka nga'y tuloy-tuloy hanggang Pilipinas. May mga nangyari ng mga kaguluhan. Ngayon, maring sabihin natin, bakit may gulo? Hindi ba Diyos ang nagplano niyan? Oo, pero merong kalaban ng Diyos. Ang plano niya, ginugulo ni Satanas. Yun ang kalaban niya. Lahat ang planuhin niya eh. Lahat ang planuhin ng Diyos. Ginugulo ni Satanas. Kaya mga kapatid, huwag tayong magtaka at mabigla pag natukpasan natin talagang ang gulo-gulo ng Christianity ngayon. Kailangan mag-aral tayo ng Biblia at ng kasaysayan at ng background. Bakit nakaganon? Walang kinalaman ng Diyos. Magandang plano ng Diyos. Ito Satanas. Itong gumagawa ng kaguluhan. Okay. Kaya nang matapos magsalita si Kristo, magbilin, paalis na siya noon. Ito ay first century pa lang. Wala pang ibang relihiyon. No? Sa ilalim ng Kristyanismo, wala. Yung nandoon sa Jerusalem, natatag ang iglesia, binubuo ng mga Hudyo. Pagkatapos natatag naman uli yung iglesia ng Antioquia. Pagkatapos natatag yung sa Alexandria. Tapos natatag yung sa dako ng Roma. At natatag yung iglesia sa dako ng Constantinople. Nople, kung tawagin natin. 5 iglesia yan. Ika nga, 4 ang nasa silangan at 1 lamang ang nasa kanlungan. Sa aklat ng Zechariah chapter 13, verse 7, 8, and 9, hindi ko na babasahin, wala tayong oras, kayo namin, verse 7, 8, and 9, andun ang hula na magaganap pagkatapos itayo ng ating Panginoong Jesucristo ang pananampalataya na ating kinibilangan. Ngayon, itong pananampalatayang ito, kahit anong gulong gawin ni Satanas, babalikan ito ni Kristo. Ibig sabihin, ay hindi ito mamamatay. Magpapatuloy ito. At pag ito'y nagpatuloy, matadatan niya sa kanyang pagbabalik. Pagbabalik niya, hindi na ito hukuman. Lahat ng mga member dito ay ikangay nahatulan na. Nang si Kristo mamatay doon sa krus, yun ang hatol. Kasama na tayo doon, ililipat na lang tayo sa langit na bayan. Pag tayo namatay, hindi man tayo pupunta dyan sa langit kagad eh. Mali yung paniniwala yung sumalangit na kanyang kaluluwa. Hindi, wala man tao sa langit. Napunta tayo, dahil sinabi ni Kristo doon sa krus, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun, doon tayo pupunta sa paraiso. Yun ang sabi niya eh. Ngayon, yung iba hindi doon pupunta. Pupunta naman doon sa lugar na ikangay pagdurusa. Hindi, impyerno yun. Hindi pa yung pagbabalik ni Kristo ang paghukom. Pagbabalik ni Kristo, ilipat tayo sa langit na bayan. Sana naunawan natin. Ngayon, dito sa kasaysayan ng Iglesia, ika nga, pananampalatayang Kristyanismo, ang unang Iglesia, yung mga binanggit ko kanina, no? Ay unang siglo. Ang tawag sa kanila ay Apostolic Church. Apostolic Church. Dahil ang mga apostol ang sa kanila ay gumabay, nagturo, nagpatibay. Kaya ang iglesia nito ay pinamahalaan ng mga apostol. Pero dumating ang panahon, ika nga, na kailangan ng iwanan ng mga apostol ang lupa. Ibig sabihin, mamamatay na.
Wala namang tao mabubuhay na libo-libong taon eh. No? Hindi kagaya ng araw. Noong panahon ni Kara, sa matandang tipan, merong inabot ng 80, 900, si Melchizedek. Pero wala na ngayon ganyan. Sa Pilipinas bihira na abuti 100, maliban kay Rile, buhay pa hanggang ngayon. Kaya ako 70 na, hindi lahat ng tao mamamatay. At ang mga apostol ay nangamatay. Yun ang nangyari sa buhay nila. At nang sila'y mamatay, iniwan nila ang pamamahala doon sa pananampalataya na itinayo at natayo nung araw ng Pentecostes. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, hindi ko na rin mabasahin. Diyan, sa iniwan nila ang pamamahala doon sa pananampalataya na itinayo at natayo nung araw ng Pentecostes. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 2, hindi ko na rin mabasahin. Diyan, sa pananampalataya na iniwan ng ating Panginoon. Iniwan niya ito sa kanyang mga alagad. At itong mga alagad na patay, may pinag-iwanan din. Yun ang mga church father. Ano po? Kaya malaman natin na hindi naman basta pinabayaan ng ating Panginoong Jesucristo at mga apostol ang iglesia nang sila'y mamatay. Kaya nang pumalit, nung matapos ang taong 1 siglo, sa 1 siglo may 100 taon. Pagdating ng 2 siglo, ito na, yung mga naturuan ng ating ng ating mga apostol, andyan si Clement, andyan si Hermas, andyan si Ignatius, andyan si Polycarp, andyan si Barnabas. Ang mga yan ay church father nang wala na ang mga apostol. Pero itong mga church father na ito, bagamat apostol ang mga nagturo, si Kristo nga nagturo, may 12 alagad, may Judas Kristo na yun. Dito pa kaya, meron din isa rito, si Ignatius. Yan ay obispo o elder, matanda sa iglesia ng iglesia ng Antioquia. Nakuha niyo? Iglesia ng Antioquia, elder yan. Pero alam niyo, nangyari, ito si Ignatius, siya nagpasimula na gamitin ang pangalang Katoliko. Ano petsa? 110 AD. Pero dahil ang iglesia hindi pa centralized noon, dahil ang format ng iglesia ay congregational form of government, sila lang ang gumamit na Katoliko. Noong panahon yun, panahon pa lamang ng ikang siglo. Noong unang siglo, may problema na. Buhay pa mga apostol. Andyan ang mga Montanist, at andyan ang mga agnostic. Yung mga yan, mga heretical doctrines, tinuturo. Nasa loob ng iglesia mga yan. Kaya buhay pa mga apostol, panahon pa ng mga apostol, mayroong mga agnostic, mayroong Montanist na. Wala pang Katoliko noon. Yan. Nang mamatay ang mga apostol, ang mga ito, meron pa rin mga buhay. Nang itinuturo nila ay hiwalay sa aral at turo ng mga apostol. Kaya ito si San Juan, ginawa niya yung Aklat sa San Juan. May narinig niya, may mga member na siguro Gnostic at saka Montanist nagtuturo tungkol dito sa kalagayan ng ating Panginoong si Kristo. Na si Kristo, meron nagsasabing hindi Diyos. Si Kristo, may nagsasabing naging tao lang nang siya ipanganak. Wala siyang nakaraan. Hindi matanggap ni Apostol Juan, kaya nagawa ang aklat ng Book of John. Nakuha ninyo mga kapatid. Kaya noong unang siglo, meron na pala na matitigas ang ulo at mga heretiko na bumabaka sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa gitna noon, marami pa rin naturuan ng mga apostol. Pero meron pa rin naturuan ng mga apostol. Ito si San Ignatius, matanda sa iglesia ng Antioquia. Siya ang unang gumamit ng pangalang
Katoliko. Nung panahon yun, ang mga iglesyang mayayaman, yan ay yung iglesia, lalo ng Jerusalem, iglesia ng Antioch. Akala nung ay nagtagal ng mga Katoliko na yan. Abay, hindi makaintindihan. Noong unang siglo, ikalawang siglo, 325 AD, may konselyo silang ginawa. Yun ang konselyo, the Council of Nicaea, on the year 325 AD. Ang mga iglesia ng silangan na noon na ginagamit ang pangalang Katoliko ng silangan at kanluran, nagkaroon ng problema sa iglesia na binubuo nila. Yun ang iglesia ng Alexandria. Dalawang matanda doon ang nag-away. Yan ay si Arius. Hindi siya naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkataong tao. Ngayon, may batang elder, ang pangalan Athanasius. Silang dalawa nag-aaway tungkol dyan. Dinala ito ngayon sa pulong. Nang pulong ay hindi itinawag ng mga kapatiran. Ang tumawag ay si Constantino, na emperor ng Roman Empire. Nakuha niyo mga kapatid? Siya tumawag ng pulong. Hindi kapatiran. Pero nakabuti naman yung pulong na tinawag niya dahil ito si Arius, dito pinagtibay ng silangang mga iglesia at kanluran ng mga iglesia na itiwalag. Kaya natiwalag ngayon, yan si Arius. Abay, may apo pala yan eh. Felix Manalo, panahon natin ngayon. Hindi pala si Felix Manalo ang una, no? Nagturo si Kristo ni Diyos. Si Arius, elder ng Alexandria. Ngayon, nung panahon yun, ang Roman Empire ay talagang inuusig. Unang siglo, ikalawang siglo, inuusig niya ang mga Kristiyano. Abay, noong unang siglo, pati itong isang mag-uusig na Hebreo, no? Na nung bandang huli na hikayat sa Kristyanismo, alam niyo kung sino yun? Mag-uusig yan. Yan ay si Saulo. At nang siya may kayat, naging San Pablo. Ayan, si Pablo. Ngayon, nung siya'y member na, ayos tanggapin ng Jerusalem. Eh, mamamatay Kristiyano, tanggapin. Baka pagpapatay yung Kristiyano doon. Pero yung iglesia ng Antioquia, doon siya tinanggap. Kaya mula Antioquia, si Pablo, lahat ng kanyang missionary journey ay doon nagmula lahat. Nalaganapan, ang buong imperyo ng Roma, nagkaroon ng mga iba't ibang mga iglesia lokales noong unang siglo. Ngayon, noong ikalawang siglo, patay na si Pablo, ang mga apostol, nagkaroon, ng napaka-bigat at kamanghamang ang mangyari. Isa sa mga emperor, ay nahikayat. At noong una, si Nero, Marcus Aurelius, ay madami sila. Kung ikangay Nero, Marcus Aurelius, Decius, Valeria, Diocletian, Galerius, lahat yan. Hanggang 311, starting 70 AD, hanggang 311. Katakot-takot ang kanilang ginawang pag-uusig sa iglesia. Pero alam nyo, ang iglesia, buhay pa rin. At naroon, nangangaral at lumalaganap. Itong si Constantine the Great, emperador ng Roma, 3rd century na. Una, 1st century, papa na apostol. Kalawa, yung mga church father, nagtayo ng pangalang Katoliko, ginamit, pero hindi lahat. Noong panahon ni Constantine, ni-unite niya. Nakita niya yung takbo ng church, no? Local autonomy. Gaya natin ngayon. Walang pakialaman. No? Mga bawat lokal may kanya-kanyang pamamahala. Pero, nang makita ng Constantine, alam niyo kung
utak ni Constantine, emperor ng Rome. Hindi, ang utak niya, yung takbo ng emperor ng Roma. May emperor, may leader, may sentro. May ganun ang ginawa din ni Constantine. No, ito naman mga member ng Churches of Christ noong panahon yun. No? Excuse me, nabanggit ko ang Churches of Christ. Yan kasi ang ginagamit ng iba nating kapatiran. Nang unang gamitin yan, Church of Christ. Sa Amerika, ang unang gumamit niyan ay ang mga anti-organ. Tapos, no, sa Amerika, na magkaroon ng restoration, muna ito, sisingit ko lang. Na po, ginamit ang pangalang Christian Church. Yung mga humiwalay noong 1905, ang mga non-instrument. At nang sila himulay, ginamit ang pangalang Church of Christ. Itong mga Amerikano, nang dumating sa Pilipinas, ay Church of Christ ang itinuro dito sa Pilipinas. Nagkakupunta ng Amerika, puro Christian Church. Tayo ng mga Pilipino ang Church of Christ. Natin niya, 1907. Nang umalis siya, naging Sabadista. May kalokohan din Maganda yung sekretaryong babae niya, doon sa Sabadista. Itinanan. Yan ang ina nila Iranyo. No? Tiniwala sa Sabadista. Pagbalik sa atin, tinagalog niya ang Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Tama na, hanggang doon lang. Hindi yan ang topic natin, no? Balik tayo ulit. Si Constantine the Great, 3 century na ngayon, no? Tumawag ng pulong ng mga iglesia, silangan at kanluran. Ang nasa silangan, yung mga mayayaman, yan ang Jerusalem, Antioquia, Alexandria, no? Yan ay nasa silangan, at Constantinople. Isa lang ang nasa kanluran, ang iglesia ng Roma. Noong panahon yan, nang tumawag si Constantino, hindi lahat gumagamit ng pangalang Katoliko. Hindi lahat. Ngayon, nang si Constantino ay nahikayat. Hindi natin pangalan. Kaya pero ang tagal na panahon, Nero, Marcus Aurelius, Decius, Valeria, Diocletian, ang daming pinapatay na Kristiyano. Itong huli, 3 century na. Nahikayat itong emperor. Ang pangalan ay Constantino. Ngayon, maaaring sabihin niya, ngayon ko lang nabinigyan, ay alam na alam niyan. Lalo pag Mayo, meron tayong Santa Cruzan, si Reina Elena, at si Constantino. Sila yan. Ano po? Hindi ko lang ang mga yan. Pagka meron Santa Cruz, andun yan. Nahikayat ng emperador. Paano nahikayat yan? Alam niyo, mga emperor, inuusig nila ang lahat ng mga Kristiyano. Kinukulong, pinapatay, pinakakain sa diyon, pinapako sa krus. Isang araw, pumunta ng bilangguan para balawin ni Constantine ang bilangguan na nakulong ng mga Kristiyano. Amay nakita niya yung nanay niya. Ay, ba't ka nariyan? Kristiyano ko sabi na. Kaya kinulong ako. Hindi naman alam, ako ang reyna. Magandang istorya din, ano? Ayun, nag-isip na si Constantino, bakit ang nanay ko, anong meron itong nasapian niya, bakit iniwan niya ako sa reliyong pagano? Alam niyo, nung panahon ni Constantine, ang dinodiyos si Constantine ay si Mitra. No? Yan ang kanyang Diyos. Noong panahon ni Constantine the Great, 3rd century, laganap na yung tinatawag na diskomportableng Roman Empire. Nahati na ang Roman Empire, malapit nang bumagsak ang Roman Empire. 4th century, bumagsak na at 3 pa lang ito. Merong namamahala sa dako ng kanluran na ikangay Roman leader din. Ano po? At
meron din namamahala sa silangan. Si Constantine na silangan. Tuloy ang giyera ng mga Roman soldier, no? Silangan at kanluran. Sa gulo ng buhay, nung panahong 3rd century, ang daming giyera, no? Kala nyo, basta lang tayo nag-aaral ng Bible, nag-aaral 1st, 2nd, 3rd. Nung panahon yun, giyera ng Egypto laban sa Iran, giyera ng Greece laban sa Italy, giyera. Ito naman, Roman Empire na, sa loob na ng empire, meron pa rin giyera. Babagsak na ang Roman Empire. At ito si Constantino sa silangan. Kalaban niya yung nasa kanluran, yung nandun sa Europe, yun, ang dami nila. Siya 300 ang sundalo. Sa pagod, gutom ni Constantine, nakakita siya. Una, yung isip niya, nakatuon sa kanyang ina. Paano ito naging Kristiyano? Yung nagkatanungan, aba, nang tumingin siya sa langit, nakita niya isang bandera nakalagay doon. In hoc, signo, Vincent, in design. Nasa kanluran, yung nandun sa Europe, yun, ang dami nila. Siya 300 ang sundalo. Sa pagod, gutom ni Constantine, nakakita siya. Una, yung isip niya, nakatuon sa kanyang ina. Paano ito naging Kristiyano? Yung nagkatanungan, aba, nang tumingin siya sa langit, nakita niya isang bandera nakalagay doon. In hoc, signo, Vincent, in design, conquer. Yun. Merong bandera na may krus. Kaya nung makita ni Constantine yun, in design, lahat ng sundalo niya, merong mga krus sa kanang yung tinatawag nilang damit, no? Yan ang mga crusader na bandago nila. Ginamit na nilang simbolo ng krus. Diyan nagpasimula ang paggamit ng krus. Hanggang ngayon, meron tayong krus. O ito ako, tigno, ang aking kwintaso, laki-laking krus. Diyan nagpasila ang paggamit. Pero yung panahon ni Kristo, ng mga apostol, walang nagamit niya, walang nagpipintas ng krus. Kaya naman ako meron nito. Malaking bagay ito pag nangangaral ako. Nakikinig ang mga Katoliko. Kung wala ako nito, hindi ako papakinggan. Pag nakita rin ng krus, nakikinig siya. Okay, ninyo. Marami ako nahihikayat, no? Hindi ibig sabihin naniniwala ako sa nakita ni Constantine. Sa bagay, nung makita niya ito, 30 minutes na yata, nang makita niya ito, nahikayat, ang dami, nung makita ni Constantine ito, at ginamit nila sa gera, nanalo sila. Doon nagpasimula si Constantine maging makakristiyano. Pero hindi siya nabautismuhan, kundi nung panang bago siya bautismuhan. Ngayon, tumawag ng pulong si Constantino. Hindi Kristiyano, tumawag ng pulong silangan at kanluran. Yan ang Council of Nicaea. Pag-uusapan doon, itong nanggugulo sa iglesia ng Alexandria, isang matanda sa iglesia si Arius, na ginugulo ang pananampalatayang si Kristo daw, hindi Diyos na nagkatawang tao. Doon tiniwalag sa Council of Nicaea si Arius. Ano po? Tandaan nyo, ang matandang kalaban niya nandun, nagtanggol na panig natin, Athanasius. Okay? Yan ang nangyari. Mula noon, ay naalis ang problema. Ang problema na naman, itong silangang Katoliko at kanlurang Katoliko, hindi na naman din magkasundo. Sino yung nasilangan? Jerusalem, Antioquia, Alexandria, at saka Constantinople. Sino sa kanluran? Iglesia ng Roma. Sa Council of Chalcedon, 4th century, nag-meeting, na sinabi doon ng konselyo na ang kapangyarihan at lakas ng silangan ay kapantay ng kanluran. Ayaw pumayag ng leader ng kanluran na ito ang Santo Papa na si Leo. Yung naman na silangan ay ikangay
patriarka ang tawag, hindi Santo Papa. At siya'y nakaupo sa St. Sophia's Basilica, malapit doon sa dako ng ikangay Constantinople.